Praise the Lord. God bless you po, beloved Almeida Sister, sa pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa makapariampalan ng ating pinahamalang Kristo. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pinahalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ating po mga pakinggan ang purong-purong Ebanghelyo ng Kaligtasan. At ito po ay dadalhin ng aming beloved ordained preacher, beloved Brother Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you. Ating beloved my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, magandang gabi sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Mga kapatid ko dito sa ating palatuntunan. Praise God. Hallelujah. At tayo muna dumalangin sa ating dakilang Diyos sa mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon na ay kanyang pagpalain. Amen. Mahal. Amen. Hallelujah. Samahan niyo po kami, mahal. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan, mahal na Panginoon, O God. Salamat, mahal na Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, napakabait mo sa amin. Tinutugon mo ang aming mga dalangin, O Diyos. Hallelujah, Lord God, mahal na Panginoon, sa pamagat panalangin. Ang beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Ay minsan pa, mahal na Panginoon, sa gabing ito, Diyos, sa ganang akin wala akong magagawa. Ikaw ang aming inaasahan. Sa inyo po ako humihingi ng patnubay gabay. Mahal na Panginoon, O Diyos, ikaw ang siyang mangusap, ang mamanala sa aming mga kababayan. Buksan mo ang mga puso, O Diyos, at pangunawa sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Napakahalaga, O Diyos, ng kaligtasan ng aming mga kababayan. Iyan pinaghirapan mo, O Diyos, sa krus ng Kalbaryo. Kaya minsan pa, dalisahin mo ang aming mga puso, malapay patawarin mo kami, Diyos, sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Lord God, in the mighty name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness right now, unbelief and doubt, hindrances, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Praise God. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, at mga kapatid, tayo po ay mag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoong Sus. May mahal ko, at bago pong lahat, ay lahat po ng pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakilat, pagsamba, ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. At ako po may mahal nagbibigay ng aking dobling paggalang pagbati po sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family, praise God, hallelujah. At sa lahat ng aking mga kamanggagawa, ating mga mangangaral sa ating buong bansang Pilipinas at sa labas ng ating bansa, mga minamahal, at sa lahat po ng ating minamahal at ginigiliw ng mga kapatiran, at mga ngayon lamang nakapakinig ng ating palatuntunan, kayo po ay nasa Jesus Miracle Hour, hatid sa atin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga kapatid, bago tayo magsimula sa ating pong pag-aaral ang salita ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, ay nais kong bigyan natin ng daan, mga mahal, ang isa nating kapatid sa ating dakilang Diyos, si Sister Annie Segi. Mga mahal. Kung siya'y nanonood ngayon, siya'y nakikinig ngayon, mga mahal, nais ko lang pong ibahagi yung kanyang text message sa atin, mga mahal. Sabi niya rito, siya po ay granted po yung kanyang prayer. Gumaling siya, mga mahal, through pakikinig at panonood sa ating programa. Sabi rito, ako po, nung nagpa-backup prayer po ako na masakit yung dibdib ko, after mass healing, pagkabasa po ng name ko, dumighay lang po ako. Guminhawa na pakiramdam ko. Salamat sa mahal na Panginoon sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida. Amen. Galing po mahal sa ating beloved Sister Annie Segi. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos, kapatid, mahal. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid ko, sa ating pong pakikinig, sa ating pong panonood, sa ating palatuntunan, upang lalo po tayong pagpalain ng mahal na Panginoon. At doon po sa ating mga kapatid na patuloy tayong tina-challenge, mga minamahal, ng mensaheng yan, mga kapatid, na huwag kayong magsawa. Kung hindi pa man, mga minamahal, gumagaling ang inyong mga sakit karamdaman, patuloy kayo, minamahal, sa inyong pakikinig at panonood, mga kapatid ko. Tatanggapin po ninyo ang kumpletong kagalingan, mga minamahal. Ang dakilang Diyos ay mapaghimalang Diyos sa gawain ito. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga kapatid, buksan natin ang ating Bible, may mahal, sa ating pong aralin, sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, talatang 22 hanggang 25. May mahal, basahin natin, beloved Brother Ed. Amen. Praise the Lord. Dito po, sa Gawa, Kapitulo 17, magmula sa versikulo 22 hanggang 25.
At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atinas, sa lahat ng mga bagay na napapansin kong kayo'y lubhang reliyoso, sapagkat ang aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay ng inyong sinasamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na sa hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba at hindi pagkakilala, siya nga ang inyo'y binabalita. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay narito, siya'y palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa na hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. 25 po, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na parang bagay siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay ng lahat ng buhay at ng hininga ng lahat ng mga bagay. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanya pong mga salita, mga minamahal sa gabing ito. Ang Praise ating the pong tatalakayin, mga minamahal, ito pong gospel or tradition, mga kapatid. Gospel or tradition. Ang ebanghelyo ba? Ang banal na kasulatan ba, mga minamahal? Mga banal na salita ng mahal na Panginoon? Or ang tradisyon, mga kapatid? Praise God. Mga minamahal, bukas po mga kapatid ko ay mga mahal, atin pong gugunitain na naman mga kapatid ang All Saints Day, mga mahal, araw ng mga yumao mga kapatid sa sementeryo. Mga mahal, okay po yun mga kapatid, walang problema ron. Mga mahal, pero meron lamang po tayong pag-aaralan mga kapatid ko na ito po ay medyo may konting mali. No? Tayo po kasing mga Pilipino, mga mahal, ay lubha pong makadiyos. Sa ating mga Pilipino, mga mahal, tayo po ay lubhang makadiyos, mga kapatid. Kaya ang ating bansa ay tinaguriang the only Christian country in Asia. Mga minamahal, bakit po? Dahil mostly po sa mga Pilipino, mga mahal, malambot po ang puso natin kung Diyos po ang pag-uusapan. Amen. Madali tayong maniwala, mga mahal, kapag Diyos ang ating nilalapit sa atin, mga kapatid. Kaya nga, dito mo makikita sa ating bansa, mga minamahal, na napakarami pong relihiyoso. Pero ang pagiging relihiyoso, mga minamahal, o pagiging makadiyos, ay hindi po ito sapat, mga minamahal ko, para tayo po'y maligtas. Oh? Dahil mayroon pong mali sa ating pagiging relihiyoso. Ano po yun, mga minamahal? Ano yung mali? Yung niyakap ng mga Pilipino, mga minamahal, yung tradisyon at hindi po yung ebanghelyo, mga kapatid. Dahil sa pagyakap ng mga tao sa tradisyon, imbis na salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating pong hawakan at ipamuhay mula sa banal na kasulatan, mga minamahal, mga kapatid ko, yan dapat ang ating asahan. Yan dapat ang ating pagtiwalaan. Pero hindi po, mga minamahal. Turo po ng tao ang niyakap natin, mga kapatid. At yun ang naging dahilan, mga minamahal ko, kaya hindi nakikinig ang dakilang Diyos sa ating mga panalangin, mga kapatid. At kung mababasa mo po yung Marcos Kapitulo 7, talatang 5, itatalo natin sa 7 hanggang 9, at itatalo natin sa 13. Mark chapter 7, verse 5, tapos verse 7 hanggang 9, tapos itatalo natin sa 13. May mahal, basahin muna natin sa English, mga kapatid. Napakaliwanag dito. Amen. Ang sabi rito, mga mahal, tinutukoy po rito yung mga religious, mga mahal, leaders, Pharisee and scribes, yung mga religyoso. Sabi rito, then Pharisee and scribes asked him, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hand? Sa Tagalog, mga minamahal, tinanong ng mga Pharisee at Eskriba, mga kapatid ko, ang mahal na Panginoon, sabi niya, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ayon sa salit-saling sabi o tradisyon na matatanda? Sa verse 7 po, howbeit, sabi rito, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Verse 8, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men. Hinawakan ninyo ang tradisyon ng tao. Oh? As the washing of pots and cups and many other such like things you do. And he said unto them,
full well ye reject the commandment of God that you may keep your own tradition. At sa verse 13, sabi rito, making the word of God of none-effect, sabi rito. Maliwanag po. Making the word, the pure word of God, of none-effect through your tradition. Niwawalan nyo ng saysay at niwawalan nyo ng kabuluhan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong tradisyon, sabi rito, which ye have delivered, and many such like things do ye. Tingnan nyo sa Tagalog po. Dito po, Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 5, talon 7 hanggang 9, talon 13. At siya ay tinanong ng mga eskriba at ng mga parasiyo at ng mga eskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng mga tanda, ngunit nagsisikain sila ng kilang tinapay na ang kamay ay karumal-dumal. Dito po, 7. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Right. na nagtuturo ng kilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Correct. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Talon po 13. At niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong tinuturo at nagsisigawa kayo ng mga iba pang maraming bagay na kawangis nito. Amen. Tingnan nyo mga minamahal. Niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi o tradisyon Amen. na inyong itinuro, sabi rito. Kaya si St. Paul, mga minamahal, si St. Paul po, mga kapatid ko, ay dating numero 1 sa tradisyon, mga minamahal. At pinaglalaban pa niya, mga kapatid, yung tradisyon na yan. No? Turo ng tao. At siya po'y, mga minamahal, inusig pa niya ang mga totoong naglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid. Oh? Pero nung siya po ay, mga minamahal, namulat yung kanyang puso't isipan, mga minamahal, sa totoong ebanghelyo, sa gospel at hindi sa tradisyon, mga minamahal, iniwan niya yun. Iniwan niya yung tradisyon at siya po ay naglingkod sa dakilang Diyos sa pamamagitan po ng ebanghelyo. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 1 verse 14, mga minamahal, hanggang 16 po, mga kapatid, sabi rito, and profited in the Jews' religion, above many my equal in mine own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my father, sabi niya. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, sabi niya rito, and called me by His grace, mga minamahal, to reveal His Son in me, ang sabi niya rito, mga kapatid ko, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood, mga kapatid. Tingnan nyo, nung binuksan daw ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, ng ating pinakamamahal Panginoong Kristo, yung kanyang puso't pangunawa, tinawag siya, sabi rito, by the grace of God. Praise the Lord. Mga minamahal. Tayo po hindi niligtas ng dakilang Diyos sa ating mabubuting gawa. Yes, amen. Kundi sa grace ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Para wala pong lamang magmalaki, magmapuri, sabi ng banal na kasulatan. Amen. Kaya nga sabi rito, mga minamahal ni Apostol Pablo, nung siya po ay inalis niya, iniwan niya ang tradisyon, mga minamahal. Sinisigaw niya sa kanyang pangangaral, ang sabi niya sa Romans 1 verse 16 and 17, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek, sabi niya rito. Amen. Sa verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, sabi niya rito. Amen. Praise the Lord. As it is written, the just shall live by faith. Yes, amen. Pag nabubuhay ka sa tradisyon mo, mahal, wala kang pananampalataya sa Diyos niyan eh. Kasi hindi mo pinangahawakan yung turo ng mahal na Panginoon. Amen. Kundi ang yung pinangahawakan ay utos ng mga tao, turo ng mga tao, mga minamahal. Tingnan niyo ang Romans chapter 1 sa Tagalog, verse Amen. 16 and 17. Dito po, Aklat ng Roma, Kapitulo 1, versikulo 16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinakaya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikakaligtas,
ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grigo. Amen. 17 po, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay mahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya na nasulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Praise the Pananampalataya sa salita ng Diyos. Amen. Mga minamahal, through the grace of God, mga kapatid. Mga minamahal, isa pang sinabi ni Apostol Pablo rito, tayo po'y binibigyan ng babala, mga minamahal. Ito po'y para hindi tayo mapahamak. Sabi rito sa Colossians chapter 2 verse 8, beware, sabi niya, beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Sabi niya rito, after the tradition of men, after the rudiment of the world, and not after Christ. Mga minamahal. Sinabi niya rito, iwasan nyo, iwanan ninyo. Mga minamahal, layuan ninyo, sabi niya rito. Beware, mag-ingat kayo. Tingnan sa Tagalog. Dito po, Colosas Kapitulo 2, versikulo 8. Kayo'y masipag-ingat, baka sa inyong may mga bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pagsimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. At hindi ayon kay Kristo. Mag-ingat tayo mga minamahal, baka naman ang ating sinusundan, ang ating pong pinangahawakan at niyayakap na turo mga minamahal, yan daw po ay hindi galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Kaya sabi rito mga minamahal, salit-saling sabi sa Tagalog mga kapatid, pero sa English ay tradition of men. Amen. Sabi rito, beware, mga minamahal. Kaya mamili tayo mga kapatid. Saan natin paglilingkuran ng dakilang Diyos natin? Sa gospel o sa tradisyon, mga minamahal? Sa gospel, mga kapatid ko, tiyak ang iyong kaligtasan. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal. Kumbinsido ka, mga kapatid ko, 200%, mga minamahal. May kaligtasan ka, minamahal. Dito po sa ating balalagawain, mga kapatid, Jesus Miracle Crusade, sa pangunguna natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, hindi lang puro salita, mga kapatid. Hindi lamang po, mga minamahal, by words, but by example, mga minamahal. Makikita mo, yung signs, wonders, and miracles, mga minamahal. Mga karamdaman, mga kapatid ko, tinanggihan na ng pagamutan. Dito po'y pinagagaling ng dakilang Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal. Tinutugon tayo sa ating mga panalangin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya naman binabasa namin sa inyo, mga minamahal, yung mga kandilang mga panalangin ay nagkaroon ng katugunan sa pamamagitan lamang, mga minamahal, ng Jesus Miracle Hour. How much more, mga minamahal, kung ikay dadalo pa sa ating gawain. Mga minamahal, nanonood ka lang ngayon, nakikinig ka lang, mga minamahal. Tinutugunan ng dakilang Diyos ang iyong panalangin. Hallelujah. Pinagagaling ka na ng dakilang Diyos sa iyong karamdaman. Mga minamahal ko. Hindi mo na kailangan ng reseta. Amen. Hindi mo na kailangan, mga minamahal, ma-admit sa ospital. Praise the Lord. Amen. Pinagagaling ka ng mahal pa yun. How much more kung dadalo ka sa pananambahan ng Jesus Miracle Crusade? Amen. Kaya ulitin ko po, minamahal, yung ating key verse, mga kapatid. Sinabi ni St. Paul sa mga taga-Atenas. Dahil sa mga minamahal, naglalakad-lakad si St. Paul, mga kapatid, nakita niya dun sa mga taga-Atenas, mga minamahal. Masyado silang relihiyoso Masyado po, mga kapatid ko, na minamahal nila at doon sila sumasamba. Ang sabi rito, sa isang Diyos na hindi kilala. Hindi nila kilala ang Diyos, mga minamahal ko. Napaka-diehard nila ron. Kaya sabi ni St. Paul, nakikita ko na napaka-religyoso ninyo sa lugar na ito. Sabi niya. Pero, isa lang ang napansin ko, sabi niya rito. Basahin natin. Tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Dito po sa Acts chapter 17 po ito, verse 22-23. Sabi na 23, sapagkat sa aking pagdaraan sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Sabi ni Pablo, yan ngang inyong sinasamba na hindi ninyo kilala, sa hindi pagkilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Sabi ni Pablo, mga minamahal, ibabalita ko sa inyo si Jesus. Mga minamahal, yun ang kanyang sinyer, mga kapatid, sa mga tao ron.
Ano sabi ng verse 24-25, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, ito po mga minamahal, ang Diyos na dapat sambahin. Yung hindi nila kilalang Diyos na sinasamba, mga minamahal, pinakilala ni Apostol Pablo. Sabi rito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, at ng hininga, at ng lahat ng mga bagay, mga kapatid. Kahit nga po si Nehemiah sa Old Testament, na chapter 9, verse 6, mga binabal, ang sabi niya rito, Thou, even thou art Lord alone. Thou hast made heaven, the heaven of heaven, with all their host. The earth and all things that are therein. The sea and all that is therein. And thou preserve them all, sabi rito. And the host of heaven worship thee. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal. Pinapakilala nila rito, mga kapatid ko, kung sino ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siyang lumikha ng lahat ng bagay. Kahit na po, mga minamahal, doon sa 1 Kings, chapter 8, verse 27, ang sabi roon, mga minamahal, pinakilala po ni Solomon, mga kapatid ko, kung sino ang dakilang Diyos natin. Ang sabi sa verse 27, O Lord God, the heaven and heaven of heaven cannot contain thee. Ikaw ang Diyos, sabi niya, mga minamahal, Diyos, ikaw ang Diyos na ng langit na mga langit, mga minamahal, hindi ka magkasya, sabi niya, mga kapatid. Sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya, mga minamahal, sabi ni Solomon, mga kapatid ko. Yan ang aming binabalita sa inyo, mga minamahal. Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid ko, siyang dakilang Diyos, Almighty God, mga mahal, Magnificent God, Amen. Powerful God, mga Amen. mahal, Amen. sa Kanya walang imposible. Amen. Siyang may kontrol ng lahat ng bagay, siyang may-ari ng ating mga buhay, siya po, mga mahal, ang nagbibigay sa atin ng hininga. Siyang lahat sa ating buhay. Praise Purihin ang mahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal, kung meron man po sa atin, mga kapatid, ngayon, na hindi tinutugon ng dakilang Diyos ang ating mga panalangin. Mga minamahal ko. Ang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, ang kamay ng dakilang Diyos ay hindi maigsi, Panginoon mahal. Hindi po bingi ang mahal ng Panginoon sa ating mga daing. Kundi, kung bakit, Panginoon mahal, ang dakilang Diyos hindi nakikinig sa atin, hindi tayo matulungan, sabi rito, dahil sa ating pagsalangsang, mga minamahal. Dahil sa mga minana nating katuruan, mga minamahal, sa ating mga magulang tradisyon, relihiyon, made by men, mga minamahal, yun ang niyakap natin, mga kapatid ko. Kaya panahon na po ngayon, para tayo po, mga minamahal, ay manumbalik sa ating Diyos na buhay. Mga minamahal, sa Diyos ng Biblia, hindi po sa tradisyon, mga kapatid. Amen. Praise Wala pong pakinabang sa tradisyon, mga minamahal. So, mga minamahal, ano ba ang tradisyon? What is tradition? Mga minamahal, kung titingnan mo sa dictionary, mga kapatid ko, Webster Dictionary, sabi rin, mga minamahal, number 1, ang ibig sabihin ng tradisyon, the handing down of information, belief, and custom by word of mouth or by example from one generation to another without written instruction. Ibig sabihin, mga minamahal, yung tradisyon ay paniniwala na wala pong matibay na basihan at ito po'y nagmula lamang o natutunan lamang sa mga ninuno natin. Hindi ito nagmula, mga minamahal, sa written word of God. Yung tradisyon, mga minamahal, ating iyayakap ngayon, hindi yan galing sa ating pong written word of God sa Bible. Wala po sa Bible yan, mga minamahal. At pangalawa po, mga kapatid, itong ibig sabihin yan. The transmission of custom or belief from generation to generation, or the fact of being passed on in this way. Ang sabi po rito, every shade of color is fixed by tradition and governed by religious law. Nanggaling pala yan sa religion made by men, yung tradition Tradition pala, galing pala, nakapaloob pala yan, yung tradition nakapaloob pala yan sa religion na ating nakagisnan. Mga minamahal, hindi po sa gospel, hindi sa ebanghelyo. Kaya magkaiba po yung gospel at iba po yung tradisyon, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos. Religion, ano to? It is searching for truth. Yan ang religion.
para hanapin ang katotohanan. Kaya nga, nagkaroon tayo ng napakaraming religion, 600 plus religion sa ating bansa. Dahil they are searching for truth. Ay mahal, hinahanap nila ang katotohanan. Mga kapatid, maganda layunin ng mga Pilipino. May mahal, hanapin nila ang totoong Diyos. Hanapin nila may mahal at sambahin, mga kapatid ko, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip ang dakilang Diyos. May mahal, idinaan sa religion made by men. Nangyari, mga kapatid ko, dumami ng dumami ang relihiyon. Nagkaroon po tayo ng 600 plus religion sa ating bansa pa lang. Ay sabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, that was 30 years ago. Sabi niya, mga mahal, ang religion sa buong mundo naman, religion sa buong mundo, umabot sa 7,000 plus. Mga mahal sa buong mundo. At parami pa, mga kapatid. Hindi yun ang ating pinapangaral niya. Hindi yun ang aming nilalapit sa inyo. Ang nilalapit namin sa inyo, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Yes, Mga mahal. amen. The power of God unto salvation, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Religion made by men, mga mahal. Tradition, hindi ka kayang iligtas niyan sa impyerno. Mga mahal. Hindi ka kayang iligtas niyan, mga kapatid. Walang power yan. Amen. Katulad, halimbawa, bukas, mga minamahal. Pupunta tayo sa sementeryo, mga kapatid. Lilinisin natin yung mga nicho, yung mga libingan ng ating mga mahal sa buhay, mga kapatid ko. That's good. Napakaganda po niyan. Sapagkat sa Old Testament po, yung buto, mga minamahal ng mga heroes of the Bible, iniingatan din nila yan, mga kapatid ko. That's good. Mga minamahal, ang mali lang doon, mga kapatid ko, ay ipanalangin natin yung patay. Mahal. Tayo mga buhay, manadalangin sa mga patay, mga kapatid. Yan ang mali. Ang paniniwala po natin, gumagala yung kanilang mga kaluluwa, mga inimahal, dito sa lupa. Ating mga mahal sa buhay. Iba naman, nasa purgatorio, mga inimahal, yung ating mga loved ones. Kaya patuloy nating taon-taong ipanalangin sila para makakit sa langit. Wala po yan sa Bible. Amen. Wala pong lahat sa Bible yan, mga inimahal. Kapag namatay po ang tao, mga kapatid, wala na siya sa mundo. Mga mahal, kapag namatay ang tao, once, mga mahal, pumikit ang mata natin dito sa lupa, wala ka na sa mundo. Nasa kabilang buhay ka na. Amen. Either, mga mahal, mamili ka. Langit or impyerno, mga kapatid. Wala pong purgatorio na bababasa ka sa Bible. Yan yung sinasabi ng Ecclesiastes, chapter 12, verse 7. Mga mahal, tingnan nyo yung sinasabi ng Bible. Tayo po yung alikabok lang. Ito, alabok lang ito. Mga mahal. Pagkamatay po natin, ano mangyari? Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mabalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Tingnan nyo, mga inamahal. Pagkamatay ng tao, sabi rito, then shall the dust return to the earth as it was. Doon tayo galing, mga inamahal, sa alabok. Doon tayo galing sa lupa. Babalik daw tayo sa lupa. And the spirit shall return unto God who gave it. Once na binawi ng dakilang Diyos ang buhay natin, automatic, mga minamahal. Pag nabuhay ka, mga kapatid ko, sa katuwiran ng Diyos, naglilingkod ka, mga minamahal, binago kang totoo, automatic, mga minamahal. Pag pikit mo rito, siyang pagdilat mo sa kaharian ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya sa mga banal, mga minamahal, ang kamatayan po ay precious, mga kapatid. Sa Psalms chapter 116, verse 15, sinasabi po ng Bible, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Amen. Tingnan niyo po. Dito po, mga awit, 116, versikulo 15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Amen. Napakahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal, mga minamahal. No? Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Bakit napakahalaga, mga minamahal? Pangako niya mga minamahal. Sabi niya, John chapter 14, mga minamahal, verse 2 and 3. Amen. In my Father's house, sabi niya, are many mansions. Praise the Lord. Amen. If it were not so, sabi niya rito, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, sabi niya, there ye may be also. Amen. Grabe ang pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pinaghandaan tayo ng mansyon sa langit. Pinaghandaan tayo, mga minamahal, ng lugar sa langit. Hallelujah. At isa pa po, napakagandang talata, yung Revelation chapter 21, verse 4. Sabi niya rito, mga minamahal, and God shall wipe away all tears
from their Praise the eyes. Lord. Amen. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Glory to God. Basahin natin ang dalawang ito, mahal, napakaganda. John chapter 14, verse 2 and 3, beloved, at Revelation 21, verse 4. Amen. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 2 hanggang 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinasabi ko na sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo sa dakong kalalagyan. Dito po, 3. At kung ako'y pumaroon at ako'y ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Purihin ang dakilang Diyos. Revelation 21, verse 4. Dito po, Apokalipsis 21:4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkaroon ng kamatayan, hindi na magkaroon pa ng dalamhati o pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay mapaparam na. Amen. Praise the Purihin ang Lord. dakilang Diyos. May mahal, napakaganda mga kapatid. Ang dakilang Diyos ang magpapahid ng ating mga luha pagdating po sa kaharian ng Diyos. Lahat ng luha natin, may mahal, sa ating mga mata, papahirin niya. Siya mismo. Ang sabi rito, may mahal, wala nang kamatayan doon. Wala nang kalungkutan doon, wala nang pag-iyak doon, mga mahal. Wala nang sakit, wala nang dalamhati doon, mga kapatid ko. Sapagat ang mga dating bagay ay hahawiin na ng dakilang Diyos, may mahal. Amen. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalapan ng Jesus, may mahal, ang aking pong beloved wife, mga kapatid. Bagaman sa ganang atin, may mahal, gusto natin ma-rapture tayo. Amen. Pero ang aking beloved wife, may mahal, kinuha na ng ating pinakamamalapan ng Jesus last October 13, may mahal, at yun po'y taos sa puso kong pinasalamatan sa Kanya. Ang mga minamahal, masasabi ko sa ating dakilang Diyos, the Lord giveth, and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Sapagat doon tayong lahat tutungo, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya wala nang pain doon, wala nang hirap doon, mga mahal, wala nang sakit, wala na, mga minamahal ko. Pawang kagalakan at kapayapaan. Praise God. At mga minamahal, and God shall wipe away all tears from our eyes, mga mahal, from their eyes, sabi ng Bible, mga mahal. Ay sa mga sinner naman, mga mahal, o bago mga minamahal, bago ko makalimutan mga kapatid, ay nais kong, dito pa lamang ay nais kong isingit na po. Sa lahat po mga minamahal ng nakiramay sa inyong balingkod. Amen. Sa lahat po ng nakasama ko sa panahon ng aking pagdadalamhati. May mahal, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Maging anuman ang ating mga naitulong, mga mahal, material, financial, mga kapatid. Hallelujah. Sa po ng aking pamilya, mga mahal, kami nagpapaabot ng pasasalamat sa inyong lahat. Our loving God bless you so much. May mahal. Purihin ang mahal ng Panginoon. Naging kalakasan po kayo namin, mga mahal. Kaya mga kapatid ko, sa lahat ng mga hindi pa naglilingkod sa ating dakilang Diyos ngayon, mga kapatid, kung tayo po'y mananatili sa ating tradisyon, mananatili tayo, mga mahal, sa ating pong mga buhay makasalanan, ano po ang pinangako ng salita ng Diyos sa mga taong ayaw lumayo sa kasalanan, ayaw iwanan ng kasalanan? Psalms 9 verse 17. Psalms chapter 9 verse 17. Basahin natin. Dito po, mga awit, Kapitulo 9, versikulo 17. Ang masama ay mauwi sa Sheol, pati ang lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Amen. Tingnan niyo, mga mahal. Psalms chapter 9 verse 17. The wicked shall be turned into hell. Mga kapatid. Lahat ng masamang tao, ang kanilang bahagi ay sa impyerno. And all that nations that forget God, mga kapatid. Kaya mga minamahal, sa ating pong pag-celebrate, mga kapatid ko, ng ating pong All Saints Day, All Souls Day, mga kapatid, ay gawin lamang natin, may mahal, yung tama. Iyon pong i-respect natin yung ating mga yumao, may mahal. Napakaganda niyan, mga kapatid ko. Amen. Pero bukod yan, mga kapatid, wag na natin silang ipanalangin. May mahal. Pagpikit ng tao sa lupa, siyang pagdilat niya po sa destinasyon niya. Yan ang tinuturo ng banal na kasulatan. At yung ating mga kabataan, mga minamahal, yung ating mga anak, yung pagsusuot natin ng mga costumes, mga minamahal ko, ng Halloween, mga minamahal, wag natin gawin yun. Wag na natin gawin yun. Sapagkat, mga minamahal,
hinahalina mo yung evil eh. Yung ini-invite mo, mga minamahal ko, yung evil spirit sa ating mga anak kapag sinusuotan nyo sila noon. Ho? At huwag kayong maniniwala, mga minamahal, na kapag sinusuotan mo raw, mga kapatid ko, ng costumes, mga kapatid, yung scary costume, mga minamahal. Sabi rito, mga minamahal ko, ang belief po nila ay ganito. Kaya natin sinusuotan daw yan, mga minamahal, para lang sa ganun, yung mga evil spirit, pag nakita raw sila, mga minamahal, hindi na sila gagambalain. Sapagat, mga minamahal, naka-costume na sila ng evil, mga kapatid ko. No? Ibig sabihin, pantabo yun, mga minamahal, sa kanilang mga anak. Hindi po totoo yun, mga minamahal. Pag sinuotan nyo po ng mga costume na yan, mga minamahal, ang iyong mga anak, ibig sabihin, mga minamahal, nakikiisa kayo sa gawa ng kadiliman, sa gawa ng diablo, mga minamahal. Kaya yung ating mga anak, mga kapatid, imbis na sila po'y lumaking maayos, may mahal at marangal, may takot sa Diyos, mga kapatid, inaalipin sila ng diablo. Mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid, at wala na po tayong oras, mga minamahal ko, at bago tayo umawit sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, for by grace, we are saved, mga minamahal, hindi po sa tradisyon. Paano natin tatanggapin ang grace ng mahal na Panginoon? Paano natin tatanggapin, mga mahal, yung salvation? Nasa pagtanggap. Nasa pagtanggap sa ating dakilang Diyos bilang Panginoon at Hari ng ating buhay. Pagsuko ng buhay, buhay makasalanan, through godly repentance, mga mahal. Ipamuhay natin ang salita ng dakilang Diyos. Maging Kristiyano tayo sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Be born again, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang malapay ng mga kapatid. Habang tayo po'y mag-aalay sa magandang awitin, mga minamahal, tomorrow, mga kapatid ko. Bukas, hindi natin hawak. Tomorrow is not yours, mga minamahal. Ito pa lamang ang hawak natin. Kaya magdesisyon ka, mga minamahal. Ano ang gusto mo? Gospel o tradisyon, mga kapatid ko. Narito po magandang awitin. Jesus said, "Here I stand, won't you please let me in?" And you said, "I will tomorrow." Jesus said, "I am He who supplies all your needs." And you said, "I will, but tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today." Amen. Praise the Lord. God bless you po, Brother Richard, Brother Nilo D. Guzman, sa salita ng ating dakilang Diyos. Ating po na pakinggan. Saan po natin paglilingkuran ang ating pinakamahal Panginoon? Sa reliyon ba o sa totoong gospel? At ating po, ang sabi ng banal na kasulatan, sa gospel, tiyak ang kaligtasan. At sa reliyon o sa tradisyon, ay sabi ng Biblia, walang kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Kaya be wise. Tanggapin niyo po ang ating pinakamahal Panginoon ng Biblia na tunay makapangyarihan. Ang Panginoon ng Biblia ang magliligtas sa bawat isa atin. Tanggapin niyo po. Sundan niyo po ang miksing panalangin bilang pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Lalo po sa mga baguhan. Hallelujah. O padagilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihan pangalan mo po, mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa tunay na ebanghelo ng kaligtasan. Ang aking na pag-alaman, mahal na Panginoon, na aking hallelujah paglilingkuran sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Narito po ako, dakilang Diyos, lumalapit sa iyo, isang taong makasalanan. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ko po mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Patawad po, mahal na Panginoon. Ay ko po ng buhay makasalanan. Tinatanggap kita, aking Diyos at Hari ng aking buhay. Tulungan niyo po ako, mahal na Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen. Praise the Lord. At kami po ay manalangin. Hallelujah. Para sa inyo sa unang dahil po ng mahal galang Pastor, o po aming pinakamahal na Panginoon. To the first prayer po ng Honorable Pastor Lizadal, Milintem Prophet, O God. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa patuloy pagliligtas. Aming pong dinalangin sa iyo, mahal na Panginoon, ang mga baguhan na tumanggap sa iyo sa mga oras na ito. Patawarin niyo po sila, dakilang Diyos. Tulungan niyo po sila na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila, mahal na Panginoon, kanunin niyo po kalimahal sa buhay. At isulat niyo po ang ilang mga pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa iyong kariyan sa kalangitan. Sa makaparang pangalan ni Jesus, aming dalangin.
Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga prayer request, sa unang panalangin po nating balang pastor, tayo po'y sumampalataya sa ating pinakamalapit. Ang Diyos ng Biblia ay mayroong magagawa. Ang Diyos ng Biblia ay makapangyarihan. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Bilang point of contact po, ipatong po natin ating isang kamay sa gadget kung alin po ating ginagamit. Sa isang kamay, sa parinig karamdaman, dalawang kamay, bisyo po yan, o kahinaan, panglupaypay, dalawang kamay po ating itataas. At tayo po'y sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Opo, aming pinakamahal na Panginoon, narito po kami sama-samang dumadalangin sa iyo, dakilang Diyos, sa paunang panalangin po ng aming mahal na Pastor Wildy Sadal, Almeida, Interim Prophet, O God. Bago ang lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkakasalat, pagkakamali. Mahal na Panginoon, marapatin niyo po kami sa mga oras nito. Aming po dinudulog sa iyo, mahal na Panginoon, ang lahat po ng mga kapatiran, mga baguhan, alin na umasa sa iyo, mahal na Panginoon. Ganun din po ang nagpadala ng kanyang mga prayer request. Abutin niyo po, dakilang Diyos ay walang kaparaanan. Isa na po riyan, Blabid Idmara Quijano. Kagalingan po, mahal na Panginoon, at makalaya na po sa sakit na kulam. Wala imposible sa iyo, dakilang Diyos. Aming mahal na kapatid, Blabid Mariel Mauricio, complete healing, dakilang Diyos. Kagalingan at pananakit ng kanyang ulo. Ganun din po, Blabid Rodriguez family. Napatuloy niyo po sila panghawakan, ingatan, mahal pa yun sa kailang araw-araw na po mumuhay. Blabid Gisa Padaw, na magkaroon na po ng trabaho doon sa dako ng Dubai. Ganoon din po, Amalia Labador, kagalingan po at sa sakit ng cancer. Mahal pa yun, abutin niyo po, wala imposible sa dakilang Diyos. Beloved Liwayway Rodas Andrado, kagalingan po, mahal pa yun, sa panakit ng kanyang puso at balakang. At ganoon din po dakilang Diyos, sa lahat po ng mga kapatiran na umasa sa iyo sa oras nito, kahabagan niyo lahat, O God, sa unang dalangin galang Pastor Wildy Sadal, Almeida, lahat ng karamdaman na ay binabanggit, demonyo ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Be healed, problema, kahirapan, kulam, cancer, cast out right now. Be blessed, be healed, in the mighty name of Jesus, sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Muli, narito po, aming beloved ordained preacher, Brother Nilo D. Guzman. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga inmahal. God bless you. Ating beloved my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, muli po tayong nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Mga kapatid ko, sa ating pong programang pinagpala niya, mga inmahal, sa gabing ito. Praise God. At muli, pansamantala, kami po'y magpapaalam sa inyong lahat, mga inmahal. Ngunit sa araw po ng bukas, kami po'y babalik, mga inmahal. God willing, malusog ang ating pangatawan. Maraming salamat sa dakilang Diyos, mga minamahal. At huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, minamahal tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga inmahal, iniingatan tayo, ginagabayan, mga kapatid. At handang tumugon sa ating mga panalangin. Praise God. Mga minamahal, muli po ay sa ngalan ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, nyo balingkod si Papawid, Brother Nilo D. Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani, yung mahal natin technical side, ating beloved Joy Arisgado, and Cheska Sebastian, Richard Fede Guzman, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus who loves you more and more. God bless you all. Good night po. Tomorrow, better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. And who said tomorrow would ever come for you? Till you laugh and play, I'll continue on to say. So much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. Tomorrow, forget about tomorrow. Better choose the